Good day everyone, especially to our instructor Sir Cairo. Good day sir. So I am Resneya Bagundang, and in this video we have a discussion about cross-cultural child development. So what is this? So cross-cultural child development refers to how children grow, think, behave, and learn across different cultures, and how cultural values, traditions, language, family structures, and social norms influence a child's development. So, child development is not the same in all cultures. So, alam naman natin na lahat tayo is magkakaiba ng perspectives. And, sa pag-aano naman, pag-uusapan naman natin yung pagpapalaki ng mga parents sa kanilang mga anak is iba-iba kasi nga hindi tayo parehas, or all people are different perspectives. So iba-iba sila ng paraan kung paano nila pinapalaki yung mga anak nila. So there are two parenting styles, which is the strict versus permissive. So the strict, guys, is that ito siya yung paraan ng parents sa pagpapalaki ng kanilang anak na sobrang strict, or kumbaga yun yung paraan nila, yun yung paraan nila kung paano nila palakihin yung anak nila and paano ma-develop yung anak nila. So pamamagitan ng pagiging strict nila is that sa paniniwala nila is ma-develop or maayos yung pagpapalaki ng kanilang mga anak dahil mahigpit ba, or kumbaga hindi nakakakuha ng desisyon yung anak nila kasi nga para din sa kanila yon. So child development is not the same in all cultures. Culture affects parenting style. It is strict versus permissive. Sa values naman is independence versus interdependence. Communication is verbal expression versus respect and silence. So education and discipline, social roles and expectations. So because of this, dahil sa mga nabanggit ko na yun, children develop skills and behaviors that are important in their own culture development. So example is that sa interdependence versus collectiveness. So in Western cultures sa USA is that children are encouraged to be independent, express opinions, and make decisions early. So in many Asian cultures naman, in Philippines, especially sa Philippines, is children are taught respect, obedience, and family cooperation. So dito naman sa pag-uusapan natin yung collectivism is ito siya, dito talaga sa Pilipinas is that ang mga bata or ang mga kabataan is tinuturuan kung paano mag-respect, tinuturuan pa ng parents na paano rumispeto sa mga tao. While sa naman, sa independence naman, yung sinabi ko kanina sa Western culture sa USA is that children, ang mga bata doon is ini-encourage to be independent. So alam na nila kung paano i-handle yung sarili nila, alam na nila kung paano nila i-express yung opinions, and paano sila magdesisyon ng maayos. So hindi na sila kailangan na turuan pa. So bukod doon is napaka-importante nung ganun kasi nga yon, iba-iba ng paniniwala. So let's proceed to inclusive classroom. So ang inclusive classroom is isa siyang uri ng silid-aralan kung saan tinuturuan ng magandang asal yung mga bata. So may kapansanan man or wala is fair yung education, or pair kung paano nila ito tinuturuan. So sa ganong setup is binibigyan sila ng opportunity na lahat sila ay makapag-aral and matuto, hindi lamang sa pagsulat, hindi lamang sa pagbasa, kundi para matuto sila kung paano rumispeto sa tao. So nature. So ang nature naman is tumutukoy ito siya sa biological
at genetic inheritance na namamana ng isang bata mula sa kanyang mga anak. So, ang ibig sabihin ng nature is ito siya yung katangian ng parents na namamana ng anak sa kanilang magulang. So, for example, sa attitude. So, hindi talaga maiiwasan sa isang bata na hindi makakuha or hindi maka-adapt or makamana kasi magkaiba ang adoption sa magmana. So, hindi maiwasan na makamana yung kanilang anak sa attitude, for example, sa attitude ng kanilang parents. So, pag-uusapan naman natin sa physical na physical is pwedeng mamana ng isang bata ang yung halimbawa ang parents nila is or ang father niya is matangkad. So ang mother naman niya is color brown ang mata. So maaring mamana ng kanilang anak 'yun. So nurture. So nurture naman is ito siya is tumutukoy sa mga natutunang karanasan at influensya mula sa kapaligiran sa labas ng katawan ng tao. So kasama rito ang pamilya, paaralan. So, ito naman siya, ang nurture naman is tumutukoy sa natutunan or sa experience ng isang bata kung nai-influensyahan siya. So, doon na nagkakaroon ng adaptation. Kasi nga, doon sa sinabi ko kanina na nature is namamana. So, dito naman sa nurture is na-adapt. So, halimbawa, ang bata is halimbawa ang bata namanan niya sa kanyang parents na matalino. So lumaki na siya is that marunong na siya tumayo sa kanyang sariling mga paa. So kapag natin yung nurture is ito siya yung na-adapt. Halimbawa, lumaki na siya, di ba, matalino siya kasi nga namanan niya yung pagiging matalino sa parents niya. So nung lumaki na siya is nagkaroon siya ng barkada and then nagbulakbul siya. So kumbaga na yung namanan niya sa parents niya na pagiging matalino is mawawala yun siya kasi nga na-adapt na niya yung mga gawain ng barkada niya na masama, for example. So, ganun yung nurture. Take notes that nature is namamana and ang nurture naman is na-adapt. Ganun lang yun ka-basic. So, sa disequilibrium naman tayo. So, ito siya yung panahon or stage sa buhay ng isang bata kung saan ay hindi balance yung yung galawan niya. Hindi tulad ng dati. Halimbawa, sa disequilibrium naman is, di ba, nagkakaroon din tayo ng stage na kumbaga hindi natin maintindihan yung sarili natin or may nababago sa atin na hindi natin namamalayan. So, halimbawa ng disequilibrium ay kapag ang isang bata ay biglang nagiging iyakin, di ba? At madaling magalit habang natututo siyang magsalita o maglakad. So, kahit dati ay kalmado siya, nagkakaroon ng pagbabago sa kanyang asal dahil sa physical at mental na pag-unlad or pag-develop ng kanyang karanasan. Gets? So, ang lagi nyo lang tandaan sa disequilibrium is ito siya yung stage ng isang bata na may nababago sa sarili niya. So, developmental milestones. So, ito naman siya is tumutukoy sa sunod-sunod na kasanayan o pag-uugali ng karaniwang ipinapakita ng mga bata. So, ayon sa kanilang edad at antas pag-unlad. So, ginagamit ito bilang gabay upang malaman kung isang bata ay maayos na nade-develop yung kanyang sarili sa aspect sa kanyang aspect sa basta ganyan, developmental milestone. So, kumbaga may na-develop na sa kanyang or unti-unti nang nade-develop yung sarili niya. So, mga halimbawa nito is that, diba, ang bata, first word nila is, for example lang kapag ang bata is unang makapagsabi ng simpleng salita katulad ng mama or dada, diba, mostly, kapag ang bata, first word talaga nila is mama, diba? Ganun. So,
first steps naman is that kapag ang bata ay unang na nakalakad mag-isa, so kumbaga na-develop na yung pagiging tao niya. So first complete sentence naman kapag ang bata ay nakabuo ng buong pangungusap. So 'di ba kapag lumalaki na yung bata or nagkakaroon na ng utak is marami na siyang nade-develop or kumbaga marami na siyang natututunan natututunan. So first complete sentence is 'di ba, for example, ang bata is kapag nagugutom. So lagi nilang sinasabi na gusto ko ng dede, 'di ba? So mostly ganyan talaga yung mga first word or first sentence ng mga bata. So let's talk about the resiliency. So resiliency naman guys is ito siya yung tumutukoy sa kakayahan ng isang tao, lalo na ng bata. So lalo na ng bata na makabangon at magpatuloy kahit nakaranas ng hirap, pagsubok o kabiguan. So ipinapakita nito ang lakas ng loob, positive na pag-iisip at kakayahan na isurpass yung challenges na kanyang hinaharap. So, sa resiliency naman is ito siya yung kakayahan ng isang tao or ng isang bata na makabangon sa sarili niyang mga paa or kumbaga kaya niyang magpatuloy or labanan yung mga pagsubok na hinaharap niya. So, areas of cultural influence is ito naman siya yung tumutukoy sa aspect or pag-uugali ng tao na nakakaapekto sa kultura at lipunang kinalakihan. So, iba-iba ang pagpapahalaga at paraan ng aspeto. Depende ito sa culture. Yung sinabi ko kanina na lahat ng tao is magkaiba ng paniniwala. So, ito naman yung mga aspects. The first is independence. Ang independence is ito siya yung pagiging malaya o umaasa na sa sarili na itataguyod or kumbaga ang independence is ito siya yung stage na kaya mo nang buhayan ng sarili mo, kaya mo nang lumaki or tumayo sa mga sarili mong paa. So, the role of adult authority. Ito naman siya yung paraan ng pagtingin sa kapangyarihan at papel ng mga nakakatanda. So, halimbawa sa kultura ng Pilipino is mataas ang paggalang at pagsunod sa magulang at guro. So, 'di ba sa role of adult authority is ito naman siya yung malaki yung papel ng isang parents or ng isang guro na gabayan yung kanilang mga anak upang ma-develop or lumaki sila ng maayos. So, problem solving is ito naman siya yung paraan sa pagharap at paglutas ng isang problema. So let's proceed to temperament. So, ang temperament guys is ito siya yung tumutukoy sa karaniwan mostly sa pag-uugali ng isang bata. Kabilang dito yung mga emotional na reaksyon and kakayahan nilang mag-adjust sa pagbabago. So ito siya ng natural na pagkatao ng isang bata at madalas na makikita mula sa murang edad. So halimbawa is may mga batang madaling makibagay or makibagay sa bagong kapaligiran at gawain. Samantalang ang iba is mahiyain. So, ito siya is temperament. Temperament is, ito siya yung example is batang kalmado and matyaga sa paggawa ng gawain, habang ang isa naman is madaling mainip o magalit kapag may biglang pagbabago sa schedule. So ang temperament guys is pagkakaiba ito siya ng emotion ng isang tao. So there are two ito siya yung isang bata na kumbaga masigla kasi nga 'di ba pinalaki siya ng maayos or napalaki siya na develop ng maayos yung sarili niya. Ito siya yung pagpapalaki ng parents niya na hindi fully na develop or kumbaga hindi maayos yung pagpapalaki ng parents niya sa kanya. That's why ganun siya, kumbaga negative
yung mga naiisip niya or negative siya mag-act. So, that's all about my part, and let's proceed to the next reporter. Today, pag-uusapan natin kung ano ba ang special needs children. So, sabi daw dito, require and special adaptation, their and everyday life and learning. So, meron talaga na ilan na mga bata na kailangan po nila ng special na attention para sa kanilang paglaki. And for example po natin dito, yung Down syndrome. So, alam naman natin ang Down syndrome is totally meron po silang sakit na mentally and physically. So, dahil dito sa pagkakaroon nila ng sakit na to, ay kailangan po nila ng guide mula sa kanilang magulang. So, meron din po tayo tinatawag na autism. So, sabi daw dito, difficulties in with social interaction. So, meron talaga na mga bata ay hirap sila sa kanilang social interaction at hirap din sila sa communication. Yes, marami ako na-encounter na mga ganitong tao at meron din akong naging kaibigan na nahihirapan makipag-socialize when it comes to public. So, yung mga ganitong case na sakit ng bata ay kailangan po din nila ng guide or special treatment mula sa kanilang magulang para may guide sila sa kanilang paglaki at ma-improve nila yung social interaction nila sa public. Naman tayo sa mutual influences on development. So, sa culture, meron tayong tinatawag na paniniwala. Halimbawa, isa kang Muslim. So, nakikita mo sa magulang mo ay hindi sila kumakain ng pork. So, ikaw na bata na nakikita mo sa magulang mo yun, ay gagayayin mo. So, dito na papasok yung tinatawag natin ay influence on development. So, sa temperament naman, pwede sabihin yung pag-uugali. So, kung isa kang bata, nakikita mo yung magulang mo na mabait, pwede mo ma-adapt yung pag-uugali din ng magulang mo. So, sa environment naman, pwede natin sabihin is random na na-adapt mo sa public. So, alimbawa, nasama ka sa mga barkada mo na puro lalaki. So, nakikita mo yung mga barkada mo na mahilig sila sa chicks, pwede natin sabihin ganun. So, doon sa kanilang pagiging mahilig na chicks, pwede mo ma-adapt yung ginagawa nila at ma-influencean ka sa mga ginagawa nila din. So, sa biology naman, ito naman yung mga genetic. Kung ano ang meron ng genetic ang magulang mo, ay ganun din po ang makukuha mo na Okay, proceed naman tayo sa domain of development. So, may iba't ibang aspekto ang development ng bata, tulad na lang po ng physical na paglaki ng lakas ng katawan ng isang bata base kung ano ang kanyang genetic na na-adapt nakuha doon sa kanyang pamilya. So, meron din tayong social emotional. Ito naman yung mga damdamin na pagkakaroon ng relasyon ng isang bata sa ibang tao, tulad na lang po ng pagkakaroon niya ng love life. Parang ganun po. Nagkakaroon siya ng social emotional base sa kung ano ang kanyang social interaction sa isang tao. So, meron din naman tayo tinatawag na naman na cognitive. So, ito naman yung pag-iisip ng isang tao kung paano niya bigyan ng pagkatututo ang kanyang sarili. Kumbaga, ang cognitive po natin is para nagre-realize siya ng sa mga mistake mo na nagawa mo na pwede magbigay sa'yo ng lesson learning. Parang ganun po. So, language and literacy. So, natututo naman tayo sa language based on sa pakikipag-socialize natin sa public. Totally na-improve po natin to habang lumalaki po tayo at
at nakikipag-usap tayo sa maraming tao at ah, pagkakaroon po natin ng maraming kaibigan at pagkaka Okay, proceed naman tayo sa sensory system. So, ang sensory system po ay ito naman yung tumutulong sa bata na makontrol ang kanyang galaw at ang kanyang katawan. So, meron tayo dalawang factors which is yung vestibular system. Ito naman yung responsable sa balance. So, ang proprioceptive system natin, ang hirap naman i-pronounce. Ito naman yung tumutulong upang malaman ng katawan kung saan, kung paano niya ito kung paano ito gumagalaw, kumbaga nagre-react yung conscious niya na kung nagre-react kung paano niya nasa-sense kung paano gumagalaw ang kanyang katawan. Parang ganun po yung pagkaintindi ko. Okay, proceed naman tayo sa 4 influences on motor development. So, meron tayong 4 factors which is central nervous system. So, ito naman yung utak na nagbibigay ng nervous sa atin at nagbibigay ng reaction the way na kung ano ang ginagawa natin. So, another example naman natin is movement repertoire. So, repertoire. So, ito naman yung galaw na natutunan natin. Pwede natin sabihin experience. Halimbawa, meron kang experience na electrician, welder, or meron ka experience na mekaniko, parang ganun po. So, another example naman natin is intentation ng bata. So, ito naman yung tinatawag natin na parang bisyo ng isang bata. Halimbawa, nung elementary ka, gusto mo maging seaman. Pero nung naging high school ka, nagiba yung layunin mo. Gusto mo naman maging doktor. Parang ganoon po yung example ng extentation ng bata. So, proceed naman tayo sa environment. So, environment naman, parang random kasi ito eh. Kung ano nakikita mo sa public na nagbibigay sa'yo ng curiosity, may possible na i-adapt mo kung ano nakita mo doon sa public test. Halimbawa, nakakita ka ng skater tapos na gusto mo yung ginagawa nila, maaari mong i-adapt at i-apply sa sarili mo. Parang ganun po. Okay, proceed naman tayo sa motor skill. So, mayroon tayong dalawang 2 factors which is yung gross motor skill. So, ito naman yung mga galaw na tulad na lang po na running, boxing, or jumping. Pwede po yan. Yan po yung mga halimbawa ng gross motor skill. So, another example naman natin is fine motor skill. Ito naman yung mga regularly na ginagawa natin tulad na lang po yung paggalaw natin or pagsusulat natin o paghawak po natin ng mga objective. Parang ganun po. Yun po ang halimbawa ng fine motor skill. Okay, proceed naman tayo sa cognition. So, ang cognition daw, ito daw isang kakayahan ng isang tao kung paano mag-isip at kung paano matututo sa isang bagay. So, madaling sabi, natututo ang isang tao sa kanilang social experience. Yes, social experience. Kung alimbawa naka-experience sila ng pagkakamali, so pwede sila makakuha doon ng learning sa kanilang pagkakamali at pwede nila itama yun. Parang ganun po yung pino-point out ng cognition. So, okay, proceed naman tayo sa memory. So, sa memory, meron tayo dalawang factors which is yung elaborate and differentiate. So, elaborate po natin, ito ay tumutukoy sa pinakamalalim na pag-iisip o pagkaunawa ng isang tao sa ideya. Pwede natin sabihin is critical thinking. Yes, critical thinking. Ang pagkakaroon ng critical thinking ng isang tao ay malaking advantage. So, differentiate. So, ang differentiate naman natin, ito naman yung nare-recognize niya yung pagkakaiba ng isang bagay
At pwede natin sabihin, yung mga ganitong klaseng tao ay logically mag-isip. So yun lang po at thank you at maraming salamat. Executive function. The ability to plan and carry out complex mental and physical action. So, ang executive function ay mga tungkulin tagapagpanggap ay mahalagang kakayahan ng iyong utak at pagplano at isagawa ang mga komplikadong gawain, mental man o physical. Ito ang tagapahintulot sa iyo na magtakda ng mga layunin at makamit ang mga ito. Intentional control, a complex skill that includes the ability to inhibit or control action. Ang intentional control ay sadyang mag-control ay nangangahulugang magkaroon ng kakayahan. Pigilan ang iyong sarili mula sa pagbiglang-biglang pagkilos. To direct and continue to pay attention. Manatiling nakatuon sa iyong ginagawa. To shift attention when necessary. Baguhin ang iyong focus kapag kinakailangan. To figure out what aspect of a task is most important. Alamin kung ano ang pinakamahalaga sa isang gawain. Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD. Characteristic by difficulties stopping or controlling their action and words, or are easily distracted by sounds and movement. So, ang ADHD ay isang neurodevelopmental disorder na nakakaapekto sa kakayahan ng isang tao na magbigay pansin, kontrolin ang pagbiglang-biglang pag-uugali at i-regulate ang mga antas at ng aktibidad. Types of language. Receptive language. Ability to understand what others to say. So, wikang pagtanggap, ito ang kakayahang umunawa sa sinabi ng iba. Expressive language. Ability to verbalize their own needs, feelings, and information. So, ito ang kakayahan ipahayag sa salita ang iyong sariling mga pangangailangan, damdamin at impormasyon. Language. A shared system of symbols and rules for expressing concepts. Communication. Communication, pinapadali ng wika ng pagpapalitan ang impormasyon, idea, kaisipan at damdamin sa pagitan ng mga individual. Speech. Pananalita, ito ang physical na kilos ng paggawa ng tunog at salita upang iparating ang wika. Phonema, ang mga pangunahing unit ng tunog sa isang wika na nagtatanggi ng isang salita mula sa isa pa. Concern about bilingualism. Thus, hearing and speaking more than one language confuse a child. So, nakakalito ba sa isang bata ang pakikinig at pagsasalita ng higit sa isang wika? Called it interfere with her language development. So, maaari ba itong makaantala sa kanyang pag-unlad ng wika? Those speaking two language interfere with reading acquisition. Nakakaantala ba ang pagsasalita ng dalawang wika sa pagkatuto sa pagbasa?
Thus, it give an advantage to the child in these areas. So, nagbibigay ba ito ng kalamangan sa bata sa mga lugar na ito? Standard American English, SAE, the language that all children are expected to understand, speak, read, and write. So, ang SAE ay madalas na inituring ng prestisyosong dialekto ng Eagles sa Estados Unidos na karaniwang ginagamit sa edukasyon, media at mga formal na settings. Ang mga dialekto ay regional na social na pagkaiba-iba ng isang wika at nagkakaiba ng bokabularyo, gramatika at pagbigkas ang mga ito. Natural at valid ang anyo ng wika. Reading processes. Understand the alphabetic principle. So, pagkikilala na ang mga letra ay kumakatawan sa mga tunog at ang mga tunog na ito ay bumubuo ng mga salita. Develop phonemic awareness. So, pagiging mulat sa mga individual na tunog, phonema sa loob ng mga salita. Learn to decode words. Paggamit ng kaalaman sa mga relasyon ng letra, tunog, upang bigkasin at basahin ang mga salita. Matter comprehension. Pag-unawa sa kahulugan ng binabasa.